Pisces, hi, welcome to Mr. Queen PH. At titignan natin ang energies for you ngayong New Moon in Leo sa July 25, 2025 at 3:10 a.m. Philippine time. Ayan, so if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And also, please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Ayan, meron tayong promo, 20% discount sa mga tarot reading services hanggang July 31. So, book na kayo. So, this reading is, mas makakabuti na panoorin nyo yung, yung sun sign ninyo, yung moon sign, tsaka especially yung inyong ascendant or rising sign. Okay? So, for you, Pisces, itong new moon in Leo, new moon is about new beginnings, new opportunities, new pathways. Ayan. And it's in Leo. So, maaring, kumbaga, Leo kasi is about shining. It's about confidence, being seen, ayan, nakikita ng mundo. And also being creative. So, this is happening in your sixth house of your day-to-day life, daily routine, your work, your pets. So, maaring merong bagong routine na sisimulan ka, no? Yung kung dati hindi yan kasama sa pang-araw-araw na ginagawa mo, ngayon isasama mo na siya. Whatever this is, pwedeng bagong work mo yan, meron kang bagong pinagkakaabalahan ngayon, pwedeng may kinalaman sa bahay, no? Yung iba, pwedeng nagpapatayo kayo ng bahay ninyo, merong inaayos sa bahay nyo. So, syempre, pag ganun, may nababago sa pang-araw-araw nyo na routine, 'di ba, na ginagawa. Also, Mercury is here. So, Mercury is the planet of communication, your thoughts, ideas. Maaring marami kang idea na bumabalik ngayon na dati ay naisip mo na. Oo, kasi Mercury is in retrograde right now. Pero now is the time also na parang iwasan mo yung mga fixed na decisions. Lalo na kung meron kang babaguhin sa iyong routine. Like for example, ah, meron kang meron kang trabaho na parang sisingitan mo siya ng ibang gawain na hindi naman talaga in alignment for what you need to do, 'di ba? Kumbaga, pwede siyang hindi mag-work for you. And sixth house is also about your health. So maaring um, kung ang sitwasyon niyo ngayon is medyo challenging when it comes to your health, may mga iniinda kayo, mas maganda na magpa-check, okay? Magpa-check sa doktor, sa mga espesyalista. Iwasan yung yung iba ginagawa ng iba na self diagnose, ayan. Kasi Mercury is about communication, information, and it's in retrograde right now. Baka mali yung pagkakaintindi mo doon sa iniisip mo pagdating sa health mo. And then, also, sixth house is about your pets. So, pwedeng yung iba sa inyo, kukuha kayo ng pets. Pero you have to make sure na sigurado kayo doon. Kasi, pwedeng magka-aberya. Tapos, when Mercury is direct na, pag after a few weeks, biglang ayaw mo na or nagkaka-aberya, hindi pala maayos yung papers, mga ganon. Okay? So, meron tong positive aspect sa Uranus, which is in your fourth house. So, pwedeng uh, meron kang mga aayusin sa bahay na in the end makakabuti rin naman, no? Pwedeng may magre-decorate ka or may i-organize ka kasi sixth house is also about organization, decluttering. So, pwedeng magde-declutter ka, unexpected na magge-general cleaning ka sa bahay, which is good. Tapos, meron din tong positive aspect sa yung second house of your money. Neptune and Saturn is here, although si Saturn hindi siya komportable sa sign ni Aries. So, second house is about your resources, your assets,
possible na merong bagong source of income for some of you, no? Um, Ito'y may kinalaman sa inyong, uh, let's say, imagination or sa inyong creative side. Yun nga lang, Saturn is in retrograde right now. So, pwedeng may mga limitations na parang nag-aalinlangan ka kung itutuloy mo ba, gagawin mo ba. And Neptune is also in retrograde right now. Ang hirap talagang magplano kapag ang mga planets, maraming planets na naka-retrograde kasi after the retrograde, maaring may mga pagsisihan ka or mga miscalculation kang magagawa. But of course, you have to still trust your instinct, your intuition if sigurado ka. Kasi yung mga retrogrades naman, kapag hindi ka lang sigurado, yun yung pwedeng ikaw ay maapektuhan. Alam mo yun, parang half-hearted, nagdadalawang isip ka. But for as long as you are sure, and then go for it, 'di ba? Meron tong opposition sa yung 12th house, which is about your subconscious mind, mga bagay na hidden sa'yo. Okay? So, some of you, maaring going through some challenges pagdating ah, sa anong tawag nito? Sa pag-i-implement ng mga gusto nyong mangyari. Puwedeng, nagpapatong-patong lang sa isip niyo na, ito ang gagawin ko, ito yung ipaplanuhin ko, ito yung susundin ko. Pero 'pag andiyan na, 'pag time of execution na, gagawin na, hindi mo na magawa. Kasi ino-overthink mo na yung sitwasyon, okay. And I think this is something na magbabago over time, over time para sa'yo. Maaring you will realize eventually na kailangan mo talagang i-manage yung iyong day-to-day activities. Kasi minsan meron tayong nagagawa or let's say plano for this day, for this week. Pero may mga unexpected na mga sisingit na gawain or kailangang unahin. So parang nasisira yung ating schedule. So make time for that. Kumbaga i-allow mo yung mga ganong pangyayari para hindi ka rin ma-stress. Kasi may times na parang gusto mo lahat ng nakasulat ay masusunod. Pero talaga may mga unexpected things, especially may kinalaman sa home life, family life. And lalo na kung ikaw ay merong mga projects sa bahay, pagpapaayos ng bahay, pagpapa-renovate, or if you already have kids, children, na syempre concerned din sa mga everyday life mo, 'di ba? So yon, iwasan na lang na magpaka-stress, lalo na sa mga bagay na hindi mo naman kontrolado. Anything you can control, then gawan mo ng paraan, but if it's beyond your control, you just have to surrender. Okay? Kaysa ino-overthink mo. So let's see, kuha tayo ng tarot cards. For ano yung energy ng 6th house? Page of Pentacles. Some of you meron kayong bagong pagkakaabalahan sa araw-araw na magbibigay sa inyo ng kaperahan. Pwedeng ito'y trabaho or pwede ring project mo sa bahay or any source of income na sisimulan mo. And ito ay hindi mo to basta pinasok lang, inaral mo to. Or kung gusto mong pasukin, kailangan aralin mo muna para maging successful para sa'yo. You have the 5 of Wands. So, maaring merong misunderstanding, miscommunication related sa family, home life, connections mo with your parents, family members. So, just make sure na open yung communication para nagkakaintindihan kayo at maayos nyo rin yung problema at the end of the day. What is the 2nd house? You have the 7 of Wands. So, iwasan you have to protect your finances, no? Iwasan mo na magpahiram ng pera, iwasan mo na yung mga expenses na hindi naman kailangan. Oo. Kasi maaring, nabili mo nga pero hindi mo naman pala kailangan. Sayang lang, 'di ba? What is the 12th house?
Knight of Swords, ayun. Swords is about your mind, your thinking. So, iwasan na o ano, mag umaksyon dahil lang sa naiisip mo. Oo, kailangan meron kang balance. Oo. Huwag pa bigla-bigla. Conclusions are within reach. So, kung meron kang kailangang pagdesisyonan, ayan, within reach mo na yan. Makakapag-decide ka na what's best for you. And then, don't let your past hold you back. So, wag mo hayaan na yung past mo ang pipigil sa'yo para ma-achieve mo yung goals mo. Okay? So, there you go. That is your reading, Pisces. Thank you so much. See you again.